Takot man ako dahil saksaktan niya akong muli. Wala akong naging pagpipilian. Sumunod pa rin ako sa kanya sa parking lot ng university kung saan nakaparada ang kotse niya. Pwede akong umalis at lumayo kay Liam. Kaya lang umaasa ako na baka sakali na maalala niya kung sino ako at ano kami dati, na baka sakaling magkaroon din ako ng puwang sa puso niya. Pagkasakay ko pa lang sa kotse niya, hindi na ako gulat na naroon siya. At mas hindi ako nagulat na kagad bumalatay sa magkabilang pisngi ko ang malakas niyang sampal. Halos mamanhid ang mukha ko at tila nalasahan ko ang dugo sa gilid ng labi ko. Pero sinikap kong umakto na wala lang sa akin ang ginawa niya. Sinabi ko sa'yo, wag mo akong susubukan, Esmeralda, kaya magdusa ka sa gagawin ko sa'yo. Nang makarating kami ng bahay, agad bumaba ng kotse si Liam pagkaparada niya ng kotse niya at basta na nga lang akong hinila sa buhok hanggang sa makapasok kami sa loob ng bahay. Liam, nasasaktan ako. Ano ba? Naiiyak kong sabi pero wala siyang pakialam. I told you not to go to school pero ginawa mo pa rin. At talaga, may lakas ka pa na loob magpakita sa akin? Galit na galit niyang sabi, tsaka ako tinulak, dahilan para masubsob ako sa coffee table. Finals na, Liam. At alam mo yan, hindi po pwedeng masayang lang mga pinaghirapan ko. Puro ng tapang kong sagot sa kanya. Hindi ka na dapat nag-aaral, Esmeralda. Isa pa, asawa na kita, kaya dapat sinusunod mo ang mga gusto ko. Galit niya sabay hila sa buhok ko. Sinusunod naman kita, Liam. Pinagsisilbihan pa nga kita. Sabi ko, dahilan para masabunutan niya pa ako. Nasasaktan ako, Liam. Ano ba? Bakit mo ba ako ginaganito? Wala naman akong ginagawang mali sa'yo ah. Hindi ko na napigilan pa ang umiyak. Kahit ano pang pilit ko. Naalisin ang kamay niya mula sa pagkakahawak sa buhok ko ay hindi ko yon magawa dahil bukod sa matangkad siya, di hamak na mas malakas siya sa akin. Ilahila niya ako paakyat sa kwarto niya. Wala kang ginawa, Esmeralda. Sigurado ka? Baka nakakalimutan mo nang dahil sa'yo nasira ang buhay ko. Sigaw niya sabay tulak ulit sa akin nang tuluyan niyang bitawan ang buhok ko. Nang makarating kami sa kwarto niya, bagay na pinagtataka ko. Dahil mula nang tumira kami na magkasama, ay ayaw na ayaw niyang pumapasok ako sa kwarto niya. Hindi ko sinira ang buhay mo, Liam. Ang mga magulang mo ay may gustong ikasal ka na maaga. Pasigaw kong sagot sa kanya, dahilan para pigain niya ang buong mukha ko gamit ang palad niya at hilain muli ang buhok ko. Hindi ako naniniwala sa iyo, Esmeralda, dahil sigurado ako, ikaw ang pumilit sa kanilang ikasal sa akin. In the first place of all the women I know, bakit sa'yo nila ako ipinakasal? Wala ka namang kwentang babae? Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka, kaya wag mong sasabihin na sila mommy at daddy ang may gusto na ikaw maging asawa ko. Mahaba niyang sabi, sabay ngod-ngod naman ang mukha ko sa kama. Hindi na talaga ikaw ang Liam na kilala ko noon. Dahil sa pagkakatanda ko, yung Liam na nakilala ko sa waiting shed, mabait at mukhang hindi kayang manakit ng babae. Pero ngayon, halos hindi ko na maalala kung kailan mo ako hindi sinaktan. Ang Liam ngayon na nakikita ko, isang malupit na demonyo. Hindi ko alam kung paano nasabi ko pa iyon kay Liam. Kahit takot at takot ako sa pwede niyang gawin sa akin. Hindi ko rin alam kung saan ako humugot ang lakas ng loob para lumaban sa kanya ngayon. Basta ang alam ko lang, napapagod din pala akong manahimik at magtiis dahil hindi sa lahat ng oras matapang ako. Nagtataka rin ako kung bakit akong pinakasal sa'yo at ang asawa mo ngayon. Simple lang, Liam. Ako ang asawa mo kasi pinili kong mahalin ka dahil yon ang nararamdaman ko. Bagay na hindi nilang sana dahil nagsisina ako na sobra ngayon. Kasi yung Liam na nagustuhan at minahal ko noon ay isa na sa demonyo sa mga mata ko. Ask your own mother why we are in this situation. At kapag nakakuha ka ng sagot mula sa kanya, tsaka mo sabihin ako ang sumira sa buhay mo. Matapang kong sabi, kahit na nga ang totoo, kinakabahan ako. Akmang lalabas na sana ako ng kwarto niya nang marahas niya akong hinila sa damit at tinulak ulit sa kama. Bagay na kinakabog pang lalo ng dibdib ko. Dahil pakiramdam ko ay may iba siyang gagawin sa akin bukod sa saktan ako ng pisikal. Demonyo pala ha? Pues ipapakita ko sa'yo ang tunay na demonyo. Galit na galit pa rin yung sabi, sabay hawak sa dalawang kamay ko. Matapos akong ihiga, palapit sa kama. Liam, ano ba? Itigil mo na to. Naiiyak kong sigaw. Demonyo ako, di ba?
Ngayon magdusa ka. Saad niya ulit sabay halik ng pilit sa leeg ko. Naguunahan ng pumatak ang mga luha ko at halos wala nang ang boses na lumalabas sa bibig ko. Habang nakikiusap kay Liam na itigil lang ginagawa niya. Kahit anong pamiglas pa ang gawin ko, hindi ako makawala sa kapit ni Liam. Liam, tama na. Itigil mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Please. Utal kong sabi habang walang humpay na lumuluha. Hinahalikan niya ako mula sa leeg, pababa sa dibdib ko, kung saan naramdam ko ang bawat sakit dahil sa diin at dahas sa bawat pagkilos niya. Tila paos ng boses ko habang nagmamakaawa sa kanya. I won't stop, Esmeralda. Dahil ipapalasap ko sa'yo kung anong kayang gawin ng isang demonyong sinasabi mo. Sabi niya habang nakangisi at unti-unting bumababa ang tingin sa dibdib ko. I am, please, Liam. Umiiyak ko pa rin pakiusap, pero sa halip niyang tumigil siya, sinampal na lang ako ng malakas bago tuluyang punitin ang suot kong maxi dress. Huwag, Liam. Parang awa mo na. Pakiusap ko ulit habang nagpupumiglas pa rin. Pero masyado siyang bingi at kinain ng galit sa akin dahil kahit anong kapakiusap ko, hindi siya tumigil. Ginawa niya kung ano man ang gusto niyang gawin sa akin at sa katawan ko na hindi ko inaasahan at naisip kailanman na magagawa niya sa akin. Nakuha nga niya ang pinakaiingatan ko bilang isang babae. Ginalaw niya ako kahit ano pang pakiusap ko na wag. At dahil doon, tuloy na siyang naging demonyo sa paningin ko. Umiiyak lamang ako habang patuloy siya sa ginagawa sa ibabaw ko. Umaasang tumigil siya at humingi ng tawad dahil ginawa niyang bagay na hindi ko inaasahan na magagawa niya. Pakiramdam ko tuloy bigla ang dumi-dumi kong babae. Galit ako sa kanya pero hindi ko alam kung bakit sinasabi ng puso kong hintaying magbago si Liam na magtiis. Total ay mahal ko naman siya. Ganito ba ang ibig sabihin ng pagmamahal? Kailangan masaktan ng paulit-ulit bago mahalin. Eh kung ganon, masyado pala talagang masakit ang magmahal. Nang makaraos siya, kagad siyang umalis ng kama at tumingin sa akin habang natatawa. I did not know that you were a virgin. Akala ko kasi pinagsawaan ka na ng marami. Sambit niya, sabay suot na muli ng pantalon niya. Iniwan niya akong hubot-hubad sa kama, habang siya nakatayo lang at tumatawang nakatingin sa akin. Kaya naman pilit kong iniaabot ang kumot at binalot sa hubad kong katawan, nang may mumunting hikbing pinipigilan. Sa pagkakataong to, magkukunwari o magsisinungaling muna ulit ako sa sarili ko. Paniniwalain kong sarili kong ginawa namin yon nang naaayon sa gusto at desisyon namin dalawa. Ginawa namin yon dahil mahal namin ang isa't isa para nang sa ganon mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. I never thought that Liam will hurt me so bad. Hindi ko naisip na kaya niya pala talagang gawin sa akin ng ganon. Ang hirap-hirap namang magmahal. Nang tuloy na siyang lumabas ng kwarto, tsaka lang ako humagulgol ng iyak habang yakap-yakap ang sarili sa ilalim ng kumot. Ayoko na, sambit ko sa sarili ko. Pero kahit anong pag-ayaw ko, alam ko, mahihirapan akong umalis dahil hindi ko alam kung bakit masyado kong mahal si Liam. Hindi ko tuloy maiwasan na maisip. Kung alam niya ang totoo, magiging ganito pa rin kaya ang trato niya sa akin? O baka sakaling sa mga panahon na to, kahit paano'y masaya kami. Sana alam na lang niya para hindi ako nahihirapan at nasasaktan. Kinabukasan, matapos na may mangyari sa aming dalawa ni Liam, hindi ako makabangon. Bukod kasi sa masasakit kong pagkababae, masakit din ang leeg at pisngi ko dahil sa pagsakal at pagsampal niya sa akin. Nangihina man, sinikap ko pa ring bumangon para maligo nang sa ganon, marinis ko na ang sarili ko. Kagabi kasi, basta na lang akong bumagsak ng higa sa kama nang makabalik ng sarili kong kwarto matapos umiyak sa kama ni Liam. Di ko nagawang kumain ng hapunan at dinisan ang sarili ko. Dama ko ang sakit sa buong katawan ko, bagay na alam kong kapag ininuman ko ng pain reliever ay mawawala o kaya ay mababawasan ng sakit. Pero ang sakit na meron sa puso't isip ko hindi na mawawala dahil kahit anong gawin ko, nakaukit na sa pagkatao ko ang malungkot at masalimuot na buhay. Kahit pa nanghihina ang katawan ko, sinikap kong bumaba sa kusina para maganda ng pagkain for Liam. Pero bago pa ako tuluyang makababa, tanaw ko na siyang nakaupo sa high chair ng kusina habang sumisimsim ng kape. Nakaramdam ako ng kaba nang biglaan siyang lumingon sa gawi ko, pero sinikap kong hindi yon mahalata. Good morning, Liam. Nakangiti kong bati sa kanya nang tuluyan na ako makababa.
pero tanging pag-ismid lang niya. Tanaw ko siya nakaupo sa high chair habang sumisimsim ng kape. Nakaramdam ako ng kaba nang biglaan siyang lumingon sa gawi ko, pero sinikap kong di yun mahalata. Good morning, Liam. Nakangiti kong bati nang tuluyan na ako makababa, pero tanging pag-ismid lang niya nakuha kong tugon. Sanay na akong di niya ako pinapansin lalo tuwing umaga, pero wala ba siyang maalala o maski pakialam tungkol sa nangyari sa amin kagabi? Kinuha niya ang bagay na dapat binigay ko ng kusang loob sa kanya. Ganoon ba siya kagalit ng sobra para gawin yon ng walang pahintulot ko? Kagabi pa man umaasa na akong baka sakali na kapag gumising ako ngayong umaga may magbago sa trato niya sa akin. Kasi nga 'di ba? Nakuha niya yung virginity ko at ayon kasi sa mga nababasa kong libro, mas mamahalin ka raw ng lalaki o hindi kaya. Mamahalin ka niya kapag binigay ng bagay na yon. Pero sa lagay ko mukhang imposible. Para sa akin, di rin naman dapat yun na maging batayan para lang mahalin at mas mahalin ng isang lalaki ang babae. Sadyang nasa tao lang talaga ang problema. Kagaya ni Liam na kahit anong gawin ko, hindi ako matatanggap at mapapatawad dahil sa pinaniniwalaan niyang sinira ako ang buhay niya. Nagluto ako ng almusal habang si Liam naman abala sa pagbabasa sa laptop niya. Hindi ko tuloy maiwasang makintal ng kuryosidad kaya't sandali akong tumingin sa laptop niya para makibasa sa mga ginagawa niya. Nakita ko nasa website siya ng isang airline kung saan nag-book siya ng flight papuntang Italy. Di ko tuloy naiwasan mapakunot ng noo at napatanong bigla sa kanya. Anong gagawin mo sa Italy, Liam? Biglaan kong tanong sa kanya habang sa laptop pa rin niyang tingin ko. None of your business, Esmeralda. Stop asking me about my personal errands. Asawa lang kita sa papel kaya huwag kang manghimasok sa mga ginagawa ko. Galit niyang tugon sa maikling tanong ko. Nagtanungan lang ako, Liam. Hindi naman ako nangingialam. Saad kong muli bago siya tinalikuran, pero bago pa ako makalayo kung saan siya nakaupo, hinila niya ang buhok ko dahilan para mapaigik ako sa sobrang pagkabigla, dulot na malakas niyang hatak sa buhok ko. Ayoko sa lahat yung nagtatanong ka sa mga ginagawa ko at pinaka nagpapainit ng ulo ko, Esmeralda, yung hilig-hilig mong sumagot sa akin. Basura talaga ugali mo kahit kailan. Manang-mana ka sa nanay mong malandi. Galit na galit niyang sabi, sabay hatak ng malakas sa buhok ko. Nasasaktan ako, Liam. Huwag mong idamay si Mama sa away nating dalawa. Wala siyang ginawang mali sa'yo. Pasigaw ko ring tugon sa kanya. Nasasaktan man ako. Pinilit ko makapagsalita laban sa sinabi ni Liam tungkol kay Mama. Marami mang nagagawang pagkakamali sa akin ng sarili kong ina at kahit kailanman hindi niya pinaramdam ang pagmamahal na hinahanap ko mula sa isang ina. Pero di ibig sabihin nun hahayaan kong maliit din siya na ibang tao, kahit pa si Liam yon. Wala akong ideya kung saan nakuha ni Liam ang sinabi niyang yon, pero mahalaga kahit paano, pinagtanggol ko si Mama. Ang sabihin mo, katulad ka lang din ng mama mo, Esmeralda, malandi at mukhang pera. Hindi ba kaya nga siya nagpakalayo-layo kasi binayaran siya ni Mommy para lumayo dahil naging kabit siya ng tito ko? Natatawang saad muli ni Liam habang nababakas pa rin ang galit sa mga mata. Nag-uumpisa ng mamuo ang luha sa mga mata ko dahil sa gulat na naramdaman sa sinabi ni Liam tungkol kay Mama. Hindi ko alam at wala akong alam tungkol sa bagay na yon. Dahil ang tanging alam ko lang, lumayo si Mama matapos bayaran ni Attorney Andrea nang pumayag na magpakasal ako. Hindi yan totoo, Liam. Hindi. Bitawan mo ako kasi nasasaktan ako. Galit kong sigaw habang pilit na nagpupumiglas mula sa mahigpit na pagkakayakap. Niya sa buhok ko. Gulat ka ba, Esmeralda? Well, truth hurts. Kaya hindi na ako magtataka kung isang araw may lalaki ka na rin. Pero bago yun mangyari, ipapakita ko muna sa'yo ang itsura ng impyerno. Ang sama na talaga ng ugali mo. Liam, ang sama-sama ng ugali mo. Sigaw ko sa kanya dahil di ko na napigil pa ang sarili ko na lumaban. Umagang umaga, nag-aaway na naman kaming dalawa. At halos araw-araw humihiling ako na sana siya mismo makaramdam ng pagod sa sitwasyon naming dalawa. Bukod sa ikinasal ako sa kanya, gusto kong malaman kung bakit higit pa sa galit ang meron siya para sa akin. Ang hirap magmahal. Masyado nakakabulag at nakakasilaw. Kaya eto tandito ako sa isang sitwasyon na kahit pa magsisi ako ay huli na. Dahil din naman sa'yo naging masama ang ugali ko. Huwag kang mag-alala. Sa'yo lang ako masama. Sambit niya habang hawak na rin ang buong mukha ko, sabay sampal ng malakas sa akin. Magbihis ka ng maayos mamaya dahil pupunta tayo kay na Mommy.
Subukan mo magsumbong at hindi lang yan ang aabutin mo. Dugtong niya pang muli bago ko tuluyang iniwan sa kusina. Tanging pagluha na lamang ang nagawa ko, bukod sa masakit ang aking katawan. Kulang ang kakayahan ko para lumaban sa asawa ko at masabi sa kanyang totoo na dapat ay umpisa pa lamang. Sinabi ko na dapat.